Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kami po ay naririto upang ipahayag ang salita ng Diyos. At bago magpahayag kami sa banal na salita ng Diyos, manalangin muna tayo mga kapatid. Yes, Lord God, Yeshua Messiah Jesus Christ, isang mapagpalang tanghali po, Panginoon. Kami po ay lubos sa iyo, Panginoon, pakumbaba. At ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat naming itataas. Wala kaming inangkin sa mundong ito kahit anong porsyento, Lord, kahit kusing, wala, Lord. Sa iyo lamang ang lahat, Lord. Hindi kami naririto upang kami po itataas ang aming sarili, kundi ang aming itataas, ang pangalan mo lang na banal, Yeshua Messiah Jesus Christ. Panginoon, itago mo kami sa sarili mong karunungan, Lord God Jesus Christ. Wala kami magagawa sa mundong ito kung wala ikaw, Lord, Panginoon. At Lord, sa lahat na ngayon nakikinig dito sa Cardona, Lord, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa sa kanila. Ano man ang ilang ginagawa, Lord God, nagdadrive, nagtitinda, o ano mang ginagawa nila, Lord, i-bless mo ang bawat isa sa kanila, Lord, Panginoon. Lord Yeshua Messiah Christ, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, sa biyaya, grasya, patnubay, gabay. Maraming salamat, Lord. At sa iyo lang namin ibabalik, Lord God, Jesus Christ, ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan. Sa iyong dakilang pangalan, Yeshua Messiah Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Isang mapagpalang uli, mga kapatid, ng mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Mga kapatid, andito kami, hindi kami dito humingi sa inyo ng kahit anong hiningi na pira, wala mga kapatid. Libre lang mga kapatid, ang hiningi lang namin ninyo, ang inyong oras, kahit kunting oras lang mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng Diyos mga kapatid. Dahil ito ang salita ng Diyos mga kapatid na ibahagi ang kanyang salita mga kapatid. At ang sabi mga kapatid sa verse 1, chapter 4, verse 15, ang sino mang kumikilala ng si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nanatili sa kanila at sila naman sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos mga kapatid, kung siya po ay inyong kikilanin mga kapatid, siya po ay isang mahabagin. Mananatili ang Diyos kung kikilalinin mo siya. Mananampalataya ka sa Diyos mga kapatid upang kayo'y pananatiliin ng Panginoon nga si Lord Jesus Christ mga kapatid. Mga kapatid, hindi kami dito, nagmamalinis kami, hindi. Dahil kami po isa ding makasalanan mga kapatid. Kami po gumagawa noon ng mga hindi magandang gawa mga kapatid. Lahat tayo dito sa mundo ay tayo isang makasalanan mga kapatid. Kaya mga kapatid, kami po ay naparito upang ipahayag ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Roma chapter 5 verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya mga kapatid, si Lord Jesus Christ mga kapatid, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Siya ay napako sa krus sa Kalbaryo mga kapatid upang tubusin niya ang ating mga kasalanan mga kapatid. Kaya mga kapatid, mahabagin ang Diyos. Handa niyang tanggapin ang ating mga kasalanan hanggat hindi pa uli ang lahat mga kapatid. Dahil ang sabi ng Diyos mga kapatid, tandaan ninyo sa aking pagbabalik, marami kayong makikita ng mga anumang mga kabalaghan. Kaya ito na mga kapatid, mag-ingat tayo at magbalik loob na tayo sa Kanya mga kapatid. Dahil ang propesya ng salita ng Diyos ay nagkatotoo na. Away sa bansa. Mag-away-away ang mga bansa sa bansa ngayon mga kapatid. Kaya nagkatotoo na ang lahat mga kapatid, nag-away-away na ang mga bansa sa bansa. Gira, mga kapatid, lindol. Marami ngayong namamatay sa ibang lugar sa lakas ng lindol. Dahil ang ninanais ng Diyos na tayo po ay magpakumbaba sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Kanya. Marami na siya mga ipakita ng mga kabalaghan mga kapatid.
Hanggat hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, huwag nating patigasin ang ating puso. Kasi karamihan sa atin, mga kapatid, doon na tayo makilala ang Diyos kung may mga karamdaman na tayo. Hindi ako nagsasabi na may mga sakit kayo, mga kapatid. At darating ang panahon, lahat tayo sa mundo, walang maiwan dito, lahat tayo mawawala, mga kapatid. Kaya ito ang salita ng Diyos, mga kapatid, na aming iparawating sa inyo, mga kapatid. Ang sabi ng salita na sa Isaiah chapter 55 verse 6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa, mga kapatid. Habang siya pa, hanggat hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, tanggapin natin si Lord Jesus Christ at magsisi dahil yan ang ninanais niya habang siya'y malapit pa. Doon na ba tayo humingi ng kapatawaran kung huli na ang lahat? Mga kapatid, it's too late na. Sabihin ka na ng Diyos, huli na, hindi na kita kilala. Panginoon, nagsasamba man ako noon sa iyo, mga kapatid, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Dahil hindi ka sumunod sa kanyang kalooban, sa inyang kautusan. At ang sabi niyang salita, hindi kami nag-invento dito, mga kapatid. Ipanarating lang namin sa inyo ang salita, ang katotohanan. Dahil ang sabi niya sa salita niya, huwag kayong sumamba sa anumang Diyos-Diyosan. Dahil ako isang Diyos na mapagginumbuin. Si Luso ang Diyos, mga kapatid. Ayaw niya na magsamba tayo sa anumang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid. Dahil ang sabi ng mga kawikaan, chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Mga kapatid, kamatayan ang dulo ng ating buhay kung hindi natin iseryoso si Lord Jesus Christ sa buhay natin. Alam na natin, mga kapatid, kung tayo'y gumawa ng kamalian sa mundong ito, doon ang bagsak natin sa dagat-dagatang apoy. Ang impyerno, mga kapatid, totoo. Hindi natin pwedeng biruin ang salita ng Diyos dahil ang Diyos niya ay banal. Makapangyarihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin ba naalala nito, mga anak? Hindi natin nakikita ang pangyayari ngayon. Hindi na to biro, mga kapatid. Marami tayong mga kapatid ngayon na maraming nagugutom dahil sa baha. Kahit sa dako man sa mundong ito, mga kapatid, na isawalat na ang kanyang salita ng Diyos na darating ang panahon sa tagutom, mga kapatid. Kaya lagi tayong manalangin, kapatid, ni Lord Jesus Christ. Dahil ang sabi niya sa Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Mga kapatid, kung anong ginagawa natin sa mundo, ganon din ang kabayaran natin sa paghuhukom ng Diyos. Dahil pagkahukman tayo ng Diyos ayon sa kanyang salita. Kaya lalo tayo, mga kapatid, mananampalataya tayo sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Hindi tayo pwedeng magbiro sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi katulad ng iba na parang ginagawa nilang biro ang salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, ang mga ganong bagay na biro-biroin lang salita ng Diyos. Mga kapatid, magseryoso na tayo sa pananampalataya natin ng Diyos. Dahil ang sabi ng verse 1, chapter 2, verse 25, at ito ang kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggang, mga kapatid. Bibigyan tayo ng Diyos na buhay na walang hanggang kung tayo gumawa ng kabutihan dito sa mundo, mga kapatid. Mga kapatid, hindi kami nananakot sa inyo kung hindi ipararating lang namin ang salita niya ayon sa kalooban ng banal na salita niya dito sa Biblia, mga kapatid. Dahil pagkahukman tayo ayon sa kanyang salita, mga kapatid. Mga kapatid, ang sabi ng Juan 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan, ibinigay niya ang kaisa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya
ay hindi mapamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung sino man sa inyo ang sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Dahil ang Diyos ay mahabagin. I-surrender natin kung ano mang ating mga kasalanan niya mga kapatid. Dahil lahat tayo sa mundong ito ay makasalanan mga kapatid. Kaya ito lang salita ng Diyos mga kapatid. Ito ay aming ipinarating sa inyo. Dahil ang nais ng Diyos walang maiwan sa mundo. Kung nais ng Diyos ay makarating tayo sa kanyang kaharian na ang pangako niya ang buhay na walang hanggang mga kapatid. Ito lang po ang aking ang salita ng Diyos mga kapatid. Kung sino man sa inyo mga kapatid na busy sa negosyo, sa pag-drive, ano man ang inyong mga ginagawa mga kapatid, na wala ng time sa panahon sa tagsimba, bumisita lang kayo mga kapatid sa Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102. Ulitin ko po mga kapatid, bumisita kayo sa Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102. Mga kapatid, doon kayo makikinig sa salita ng Diyos na ipinahayag na ginagamit ng Diyos na si Pastor GD. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Manalangin tayo mga kapatid. Lord Yeshua Mashiach Jesus Christ, maraming salamat po Panginoon sa tanghali na to Lord. Panginoon, sa lahat na nakikinig ngayon dito sa Cardona, Lord Panginoon, i-bless mo ang bawat isa sa kanila, Lord God, Panginoon. Sa lahat ng sa pagtitinda, sa pag-drive, i-bless mo. Bigyan mo po sila ng sapat ng kalakasan, Lord Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus Christ. Sa iyo lang namin, Panginoon, ibabalik. Wala kami pwedeng akinin dito kahit anong porsyento, kahit anong kusing, Lord. Sa iyo lang namin ibabalik, Lord God, ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan. To God be the glory. Amen.